Ang ganti ni Ponggay at Tanggol. Sa isang lungsod na hindi na natutulog sa kasamaan, dumidilim ang bawat kanto sa ingay ng makina, sigaw ng mga busina at amoy ng usok ng kalye. Sa gitna ng ingay na iyon, may dalawang kaluluwang pinagbuklod ng iisang layunin, ang paghihiganti. Si Ponggay, isang babae na tahimik ngunit may apoy sa loob. At si Tanggol, isang lalaking matagal nang tinanggalan ng kapayapaan. Pareho silang sugatan, pareho silang ninakawan ng katahimikan. Pareho silang may utang na dugo. Ang gabi ng trahedya kay Dimples ang simula ng lahat. Isang simpleng gabi lamang iyon na nauwi sa impyerno. Ang batang kapatid ni Ponggay, inosente at puno ng pangarap, ay nakipag-meet sa isang lalaking hindi pa niya kilala ng lubos. Isang mystery man na nagpakilala sa kanya sa social media. Matamis ang mga pangako, magalang ang mga salita, at maganda ang mga larawan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng lalaking iyon ay may dilim na hindi kayang abutin ng liwanag. Sa kanilang pagkikita, nagsimula ang kasinungalingan at nagtapos ang gabi sa sigaw na hindi na narinig ng mundo. Nang matagpuan si Dimple sa gilid ng kalsada, duguan, bugbog at walang malay, halos hindi siya makilala ni Ponggay. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang katawan ay tinadtad ng kalupitan. Dinala siya sa ospital ngunit hindi na muling nagmulat. Ang katahimikan ng makina sa ICU ay naging paalala ng kawalang hustisya. Bawat tunog ng monitor ay parang suntok sa dibdib ni Ponggay. Habang nakatiting siya sa kapatid, unti-unti niyang naramdaman ang pagkulo ng dugo. Sa bawat paghinga ni Dimples na sinusuportahan ng makina, nabubuo sa isip ni Ponggay ang mukha ng lalaking iyon, si Rocky Boy. Si Rocky Boy, anak ni Divina, ang dating kakampi ni Tanggol sa laban kontra sa mga Guerrero family. Si Divina ang babaeng nagbenta ng tiwala ni Tanggol, kapalit ng salapi at kapangyarihan. Siya ang nagturo sa mga Guerrero at pulis kung saan nagtatago si Tanggol, dahilan kung bakit nawasa ang lahat ng pinaghirapan ng lalaki. Dahil sa kanya, nawala ang mga taong pinakamahalaga sa buhay ni Tanggol. At ngayon, tila ipinagpatuloy pa ng anak ni Divina ang kasamaan ng kanyang ina. Ang dugo ng ina ay dumaloy sa anak at sa duguring iyon, naramdaman ni Tanggol ang tawag ng ganti. Sa mga sumunod na araw, naglibot si Ponggay sa bawat sulok ng lungsod. Tahimik siyang nangangalap ng impormasyon, pinakikiramdaman ang bawat anino, sinusundan ang mga bulong-bulungan. Ang galit ay naging gasolina ng kanyang katawan. Hindi na siya natutulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang imahe ng kapatid na walang buhay sa ospital. Hanggang isang gabi, nahanap niya ang sagot. Si Rocky Boy, ang tinatawag ng iba bilang mystery man, ay madalas makita sa isang kondo sa may hilagang bahagi ng lungsod. Laging may kasamang mga tauhan, armado at walang kinatatakutan. Ngunit para kay Ponggay. Habang si Ponggay ay nagbabalak ng sariling paghihiganti, si Tanggol naman ay may sariling laban. Sa loob ng ilang buwan, binabalikan niya ang mga bakas ni Divina, ang babaeng minsang itinuring niyang kakampi. Nalaman niyang si Divina ay nakatira sa parehong gusali kung saan madalas tumambay si Rocky Boy. Ang tadhana, tila sinadyang pagtagpuin ang dalawang nagdurusa. Sa parehong araw na nagpasya si Ponggay na makipag-meet up ni Rocky Boy, doon din napagdesisyonan ni Tanggol na tapusin ang utang na dugo kay Divina. Sa ilalim ng ilaw sa araw, tahimik na pumasok si Ponggay sa gusali. Nakasuot siya ng pampaakit, may dala lamang maliit na bag kung saan may siksi na damit pag-ari ni Dimples. Para sa kanya, iyon ang simbolo ng hustisya. Samantalang si Tanggol, sakay ng kanyang lumang motorsiklo, ay tahimik na nagmamaneho patungo sa parehong lugar. Hawak ang lumang larawan ni Divina at ng kanyang ama. Paalala ng pagtitiwalang sinira nito. Pagpasok ni Ponggay sa lobby ng kondo, malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng kaba, ngunit tinatabunan iyon ng galit. Umakyat siya sa elevator, pinipigil ang paghinga, naririnig ang tibok ng puso sa bawat segundo. Sa ika-14 na palapag, bumukas ang pinto. Doon, sa dulo ng pasilyo, ang unit ni Rocky Boy. Walang pagdadalawang isip,
Kumatok siya at nang bumukas ang pinto, tumambad ang mukha ng lalaking pinagmulan ng lahat. Nang ngumiti si Rocky Boy, hindi iyon ngiti ng pagsisisi. Isa iyon ngiti ng isang lalaking sanay sa kasamaan. Tinangka niyang lapitan si Ponggay, ngunit sa isang iglap, tumama ang tuhod ni Ponggay sa pagitan ng kanyang mga hita, sinundan ng mabilis na suntok sa panga. Bumagsak si Rocky Boy, napasigaw sa sakit. Ngunit sa halip na tumakbo, muling sumugod si Ponggay, handang tapusin ang lahat. Ngunit mabilis na pabawi si Rocky Boy. Sinunggaban siya, inulak sa sahig at napasigaw si Ponggay ng tulong. Sa banggaan ng katawan, mas malakas si Rocky Boy. Dinadyakan niya si Ponggay sa tiyan, dahilan upang mapaluhod ito. Ang sigaw ni Ponggay ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ngunit sa kabilang dulo ng pasilyo, naroon si Tanggol. Nakarating siya sa eksaktong oras. Narinig niya ang sigaw at sa isang iglap, tumakbo siya papunta sa direksyon nito. Nang makita niya ang eksena, hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang malakas na suntok, pinatumban niya si Rocky Boy. Bumagsak ito, duguan ang labi at wala ng malay. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang dalawang kaluluwang parehong gutom sa katarungan. Walang salitaan, ngunit pareho nilang alam kung bakit sila nandoon. Sa pagitan ng kanilang mga mata, nagkita ang parehong sugat ng nakaraan. Mabilis nilang tinakasan ng gusali. Sa labas, nakaparada ang motorsiklo ni Tanggol. Sakay ni Ponggay sa likuran, humarurot sila sa araw, tinutulak ng hangin at galit. Habang umaandar ang makina, unti-unting bumabalik sa isip ni Tanggol ang dahilan ng lahat, ang pagtataksil ni Divina. Habang si Ponggay naman ay pinipigil ang luha, iniisip kung paano niya ipagpapatuloy ang laban para sa kapatid. Sa sumunod na mga araw, naging magkasama sila sa iisang layunin. Habang si Dimples ay patuloy na nakaratay sa ospital, si Ponggay ay sinamahan ni Tanggol sa pagsubaybay kay Rocky Boy at Divina. Alam nila na si Rocky Boy at Divina ang ugat ng lahat, at si Rocky Boy ang nagpatapon ni Dimples. Sa bawat gabi nagbabalak silang sabay na tapusin ang nakaraan. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang apoy sa kanilang dibdib. Hanggang dumating ang gabi ng paghuhukom, isang gabi ng ulan, isang gabi ng pagtatapos. Sa bahay ni Divina, sa labas ng lungsod, nakatayo ang dalawang anino. Si Tanggol, dala ang baril na ginamit niya sa laban kontra sa mga gerero, at si Ponggay, dala pa rin ang galit mula kay Dimples. Tahimik silang pumasok, walang ingay, walang takot. Sa loob, habang papalapit si Tanggol, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng alaala, ang pagtitiwala, ang pagkakaibigan, at ang pagtaksil. Ang sakit ng kahapon ay parang patalim na muling itinarak sa kanyang dibdib. Sa tabi niya si Ponggay ay nakatitig lamang, handang tumulong. Nang makita ni Divina ang dalawang anino, natigilan siya. Hindi niya inasahan ang pagdating ni Tanggol, lalo na ang babaeng kasama nito. Ngunit wala nang salitang kailangan. Sa mga mata ni Tanggol, malinaw ang mensahe, oras na para magbayad. Sa iglap ng galit, bumunot si Divina ng baril, ngunit mabilis si Tanggol. Isang putok at bumagsak si Divina. Sa sahig habang dahan-dahang nawawala ang buhay nito, pumatak ang luha sa mata ni Tanggol. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng natapos na kabanata. Sa likod niya, si Ponggay ay tahimik na nakamasid. Hawak ang galit at sa loob ng kanyang isipan, ang imahe ni Dimples ay muling sumilay. Lumabas silang dalawa sa kondo na iyon. Walang sinabi, walang ngiti, ngunit parehong may pakiramdam ng pag-angat. Sa kabila ng araw, tumakbo sila na parang mga kaluluwang nakawala sa tanikala ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng paghihiganti, may lungkot na hindi maalis. Si Dimples ay nananatiling nakaratay at ang mga sugat ng kanilang puso ay hindi kayang gamutin ng dugo ng kaaway. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin sila mapanatag. Si Rocky Boy ay nakaligtas sa unang engkwentro. Nabuhay ito,
sugatan ngunit buhay, at ngayon ay nagtatago, nagbabalak ng sariling ganti. Habang si Tanggol at Ponggay ay patuloy sa kanilang paglalakbay, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang mga Guerrero family ay muling gumagalaw, at ang pangalan ni Tanggol ay muling binubuhay sa mundo ng mga sindikato.